yan, because to data. Nagkakayo ko siya ng mga giving. Data. Record ko na lang. Pakisabi na lang dun sa group. Mamaya na lang isi-send yung ano, hindi kaya ng internet. Papakinggan na lang. Walang live. Hindi kaya. Are you excited po sa ating second drive ng ating Shielding Nights? Parang di kayo excited eh. Oo, pagod. Excited ba tayo lahat? Ngayon, ito ito, no? Alam mo, sabi ko sa inyo, you must be excited this night. Amen, no? Kung na-bless mo kayo kahapon, kagabi, no? Sigurado, marami pa tayo mo kuha ngayong gabi mula sa Lord. Amen? Ibubuhos pa ng Lord ang kanyang pagpapala. Hindi pa tapos ang Panginoon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord. Yes, sabi mo, hindi pa tapos ang Lord. Ayan. Ayaw ka naman mo pala sa ating Lord. Lord! At magpapagabayan natin yung ating mga katabi. Patingin na natin sa magandang gabi. You are welcome to our Shielding Night. Saan mo ang kalangitan? Ipuso mo ang kasaganahan. Handa na kami sa iyo. Mga pagpapala mo. Saan mo? Saan mo ang kalangitan? Lord, ipuso mo ang kasaganahan. Handa na kami sa iyo. Mga pagpapala mo. Ipuso mo yun. Ipuso mo. Okay po, okay. Bakit parang wala pa tayong energy? Pwede mo ba natin liparin ang Lord? Pwede po ba yun? Sino po dito ang hindi na-stroke? Sino po dito ang normal? Makakasayaw? Pwede ba natin gayahin yung dancer? Pwede po ba yun? Palakpakan nga natin ang Lord? Yun. Okay, so pag sinabi nilang bubuksan na, bubuksan ha, ang hindi sasayaw, walang blessing. Okay kayo, okay? So ulitin natin. Come on, let's worship the Lord. Ang kalangitan, ipuso mo ang kasaganahan.
Tunay nga Panginoon na napakabuti mo Panginoon. And Lord, hinihiling po namin, ibuhos mo nga ang Panginoon sa amin ang pagpapalang Panginoon. Di lang pagpapalang pera Panginoon. Lord, you are so generous in many ways Panginoon. Kung naman po ang pangailangan namin Lord, ikaw po ang magbuhos ito Panginoon. Ikaw po ang punan sa aming mga buhay Panginoon. Thank you so much Lord dahil ikaw ang kasama namin Panginoon. And Lord, we surrender our life to you. We surrender our plans. Everything that we have, Panginoon, even our life, Panginoon, we surrender it to you, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat. I have read. Let's worship our God. Sige po, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon po na napasalamatan po ang ating Panginoon. Alam po, napakabuti ba ang Lord sa buhay natin lahat? Yes, amen. Diba? Napakabuti ang Panginoon. No? Biruin mo, nandito pa rin tayo nakatayo. Siya yung kasama natin. No? Sa dami-dami ng problema, no? Sa dinami-dami ng pinagdaanan natin, no? Ang Panginoon ang kasama lang natin. And we have to thank our God. Amen? Amen. No? Napakabuti ng Lord. Oo, sabi ko, no? Wala na kilala kang Panginoon. Marami ng kabutihan ng nagawa ng Lord sa buhay ko. That is enough na pasalamatan ng Panginoon. That is enough na i-worship ang ating Panginoon. Huwag niyo po munang intindihin po yung kasama niyo, yung katabi niyo, kung sino man yung inaantay niyo mag-message po sa inyo ngayon. No? Let us offer this time to our God. Amen? Bigyan naman natin ng Lord ng pagkakataon na worship ang Lord. Amen, di ba? Minsan, sa bahay, hindi na natin nagagawa. Dito lang natin ginagawa. Ito lang yung parang oras na ginagawa natin para i-worship ang Lord. So, this time, let us give our best worship to our God. Amen? Amen. Let us sing this song for our God. I have read, I have sung all the songs of your love and what is done. I have prayed, and I have praised to the best my abilities allow. I know, my God, I know that your child, and all you ask for me is to believe. Greater are you, Lord. Are you? Yes, Lord, you are great. Over the words is open.
I place in your hands our desires to live in your presence. Let mercy surround me and grace overwhelm me. In my weakness, Lord, help me stand. I'm yours, I'm all that I am. I'm placing your hand. It's all I desire to live in your plan. Let mercy surround me and grace overwhelm me. In my weakness, help me to stand. All that I am, I place in your hands. I desire to live in your plan. Let mercy surround me and grace overwhelm me. Greater are you. Greater are you. Over the worst of pain. You are true to your loving under your loving. Yes, Lord. You take so much, Lord. Restore. Now all that I have is your stronger, stronger are you. You carry me in your embrace, Lord. I'm changing through all of my days. My reward is knowing that I am yours. Lord, I am yours. Pwede ako lang natin malakas. Maraming Panginoon. We thank you so much, Lord. We worship you, Lord. It is true, Panginoon. Totoo po, Panginoon. That is because of your grace, Lord. Ang nagdadala sa amin ngayon, Panginoon. Nasaan man po kami ngayon, Lord. It's because of your grace. It's because of your love. It's because of your faithfulness, Panginoon. Sa aming mga buhay, Panginoon. It's not because of us, Lord. Hindi po dahil sa amin, Panginoon. Sa sarili naming lakas, sa sarili naming talino, Panginoon. It's because of you, Lord. It's because of you, Panginoon. Sa mga nagdataon, Panginoon, ng aming buhay, Lord, ikaw ang kasama namin, Panginoon. Ikaw ang kasama namin. Ikaw ang sandalan namin, Panginoon. Ikaw ang nagdalal sa amin, Panginoon. Kung ano man po, Panginoon, ang na-experience namin, Lord, it's because of you, Lord. It's because of you, Lord, Panginoon. And you deserve to worship, Lord. You deserve to worship, Lord. We praise your name and we thank you, Lord. We thank you so much, Lord. We expect more from you this night, Lord. We praise you, Lord. Everybody say, Amen. Thank you, praise and worship team. Para
sa Total of Praise and Worship. So, letter B light. Letter B light. Pagkabukas po ng ilaw. So, habang binubuksan mo yung ilaw, magpatiyan muna tayo. Good evening po. Good evening. So, kamusta po ang lahat? May nalig po ba? Ako lang. So, yan. So, I'm happy po, no? Kasi kahit ganun, medyo late, is kompleto pa rin tayo. Palakpakan pa natin mga sarili natin. So, let's be proud, no? Kasi yung ginagawa po natin ito sa Shielding Nights is yan, importante po and isa po itong acts of service natin para sa Lord. So, yan, congratulations para sa isa't isa. So, yung mga nawala, nakikita ko may mga nawala. So, let's try po na i-invite po natin sila ulit bukas. Amen po ba? Amen. So yan. Dahil second night na ng ating Shielding Nights, okay pa po ba tayong lahat? Okay pa? May gana pa bang tapusin? Siyempre dapat kasi importante to. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo importante to? So, tatapusin po natin ang Shielding Nights ng sama-sama and let's receive all our prayers sa ating Lord. Pero before we start, let's hear from one of our brothers in Christ on how God blessed his life. So the one who will share his testimony is none other than Brother Ber Manalastas. Hello. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you, Brother Jasper, sa magandang by the way, nandito po ako para sa ipahayag ang kagandahan ng ginawa sa buhay ko ng Lord. Wala-walahan na sa hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Brother Ber or Kuya Ber ng JC. Tapos, ito po yung tagal din po ako nawala sa pananambahan, more than 2 years. And sa awa ng Diyos na nakabalik na naman tayo dito. And nakipagkasundo ako sa Lord na sabi ko, Lord, sabi ko kasi kung pagsubok na lang ang nangyayari sa buhay ko, ang dahil pagsubok, kailangan ng pera, kailangan ng babayad sa ganito. Pero sa awa ng Diyos, kinahabagan tayo ng Lord. At hindi ako natuloy ng August, pero ang December, yun ang last na request ko sa Lord. Sabi ko, Lord, kung hindi ako natuloy ng August 2025, at least December man lang, sabi ko gano'n. Hindi naman ako mabot sa birthday ni Sister Eleona. Pero, by the way, okay din naman kasi ang Lord, napakabuti niya talaga. Napakabuti niya. December 16, nakapag-flight ako pabalik dito. So, yun. Kabutihan ng Lord. And gusto ko din na pasalamatan ang mga ipagtotoo tungkol sa kabutihan ng nagkapatan sa akin sa buhay ko, Lord. Dumating yung panahon na takot talaga ako, pati yung isip at puso't isipan ko, puro doubts at takot na lang ang nasa isip ko. Tapos, sabi ko sa Lord, sabi ko gano'n, wala na bang tigil itong pagsubok na dumadating sa buhay ko. And then, last September, namatay pa ang nanay ko. So, wala na akong Lord. So, pero hindi naman ako makauwi basta-basta dahil may kontrata tayo. And then, patuloy lang ako nanalangin. Sabi ko, Lord, sinabi ko po sa Diyos na, Lord, hindi ko po kaya ito kung hindi sa'yo. Kung wala ka, sabi ko yun sa Lord. So, tapos, marami din sasabi na sa akin na, wala, sabi niya gano'n. Wala ka kahit ano, sabi sa akin gano'n. Wala kang pagmamalaki, sabi sa akin gano'n. So, ako naman, nagkamali sila, sabi ko, hindi, sa loob-loob ko. Nandiyan ang Lord. Kasi, nagpeparin ko sa Lord, at saka may pinakahawakan ako sa Lord na ang promise niya. Na mayroon akong, kasi nahihina na talaga ako. Kasi ang isang nananambahan, pag nawala ka sa presensya ng Lord, napakahirap, lalo na nasa Muslim country tayo. So,
ang hirap talaga. So, ang dami ko kasi ako lang ang Christian dun sa company. Ako lang talaga ang Christian. So, ini-invite nila ako, ganyan. Sabi ko, hindi, may Lord ako. Sabi ko gano'n, hindi ko siya tatalikuran. Kasi, totoo lang, ayaw ko mahampas o palo ng Lord kasi talagang ang hirap. Kaya, sinabi ko, once na makauwi ako, hindi na ako babalik. Ayaw ko gano'n. So, ito nga, nandito na tayo. Nagsimula na tayo ng bahay. Sana naman lumago tayo. And then, now, napakatapat talaga ng Diyos sa akin kasi nga, pinaano niya ako dito, na binalik niya ako sa GCCF Kalumpit na talagang sabi ko, mukhang malabo na. And isa pa, kagandahan nun, si Sister Eliona, lumago siya. Sabi ko gano'n, sabi ko, thank you Lord. Sabi ko gano'n, at least, sabi ko gano'n, landamig man ako sa'yo, yung asawa ko naman lumago. Siyempre sa tulong natin Pastor Jeff at sa mga kapatid. And now, I encourage everyone na tumayo at magbigay ng loob para sa ating Diyos. Pray. Lord, pinupuri ka po namin pinapasalamatan sa gabing ito. Lord, ang mga kaloob na ito ay naway magamit sa iyong tahanan, Lord. Lord, ang mga nagkaloob naway tuloy mong pagwalain ng siksik, liklik at umaabaw. Lord, gawin mo po ng channel of blessings, Lord. Lord, binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri. Sa ngalan po ng aking Panginoon Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. So thank you, Brother Ber, for testifying about God's faithfulness to your life. Pwede po bang palakpan ulit natin ng Lord? So kahit nasa Muslim country, no? Kahit sino naman na matatakot kasi alam niyo naman, iba yung religion nila sa religion natin. Pero let's give credit also for Brother Ber kasi tinindigan niya ang Lord at ang kanyang faith. So I think ready na po tayo para sa second night ng ating Shielding Nights. Tama po ba? Ready na? So, before we start, let's have a recap po muna ng ating message. Last night, para ma-refresh po ang ating mga kaisipan. So, ang ating pong theme for these Shielding Nights is preparing for rain. So, last night, ang ating pong speaker is si Sister Hannah. Ang kanya pong message is about seeing a better place. So, ang better place daw ay place of freedom. Kung saan may kalayahan tayong mag-praise sa Lord. Yan, mag-worship sa Kanya kung paano natin gustong gawin na walang makaka-limit sa ating mga pwedeng gawin. Also, better place is a place of promise. Yan, yung favorite natin kung saan andun yung mga pinag-pray natin sa Lord. Gaya nung sa Israelites, yung ang pinag-pray nila sa Lord is freedom and syempre ang kanilang identity. Kasi nung iba po, slave sila ng Egypt, wala silang identity. Isa lang po silang slave. And last is place of favor. So, ito yung pinakamagandang katangian ng better place. Isa itong place of favor kung saan hindi na sila nahihirapan makuha yung mga pangangailangan nila dahil nandun yung favor ng Lord. So, konting trabaho lang pero ang favor ng Lord is mas malaki. So, tonight, let us know more on how can we prepare ourselves for God's reign. So our speaker for tonight is one of JCCF Kalumpit's primary leader. Let us call on Sister Eliona Analisas. Okay. Ayos pa po ba ang lahat? Medyo parang inaantok na Di ba tayo nagsisimula? Pero medyo patulog na. Sige nga, kurutin muna yung mga katabi dyan, yung
malakas na kurot na aaray ang katabi para medyo magising ang diwa ng bawat isa. Ano? So ayun po, wag po kayo mag-alala, sandali lamang po ito. Siguro naman po, lahat po sa atin or marami sa atin na nandito ngayon ay nakakita na ng ilog in person, maliban sa ilog dito sa likod ng ng simbahan, kaya sa ilog dito sa Kalumpit. Nakakita naman po ba ng ibang ilog maliban dito sa Kalumpit? Okay. So, bakit ko po naitanong? Minsan ba naisip natin na saan ba o saan kaya nanggagaling ang tubig doon sa ilog na yun? Naitanong ba natin yun sa mga sarili natin minsan? Diba? Posible yung tubig na nasa ilog ay nanggagaling mula sa ilalim ng lupa. Or posible din naman na nanggagaling siya mula sa tubig na dumadaloy mula sa falls. Alam niyo po sa amin sa Mindoro, kung ilan yung sumasakop na barangay doon sa municipality namin, siguro po nasa 1 hanggang 2 ilog kada barangay ang makikita mo sa amin. At automatic na kapag nakakita po tayo ng ilog, ay pag binaybay niyo po yung ilog na yon, sa dulo ng ilog na yon, makakakita po kayo ng falls. Ngayon kung ang tubig sa ilog ay galing sa ilalim ng lupa, o kaya naman ay sa tubig na dumadaloy sa falls, saan naman kaya galing? O saan naman kaya nanggagaling ang tubig sa falls? Yung iba, sinasabi na galing daw ito sa bundok. Yung iba naman, sinasabi na galing daw ito sa ulan. Ngayon, kung ang tubig sa ilog ay galing sa falls at ang tubig sa falls ay galing sa ulan, saan naman kaya galing ang ulan? Ayan, di ba? Kung ma-on the spot po tayo ng tanong, parang ang hirap pong sagutin nung tanong na yon. Pero syempre, di ba, ang ulan hindi naman kontrolado ng tao. So, saan siya manggagaling? Kung hindi, sa langit. Okay, isa itong pagpapala na nagmumula sa Diyos. At, okay, isa itong pagpapala na nanggagaling sa Diyos. But in science, di ba po, siguro alam ito ng mga estudyante. Sa science po, pag nag-evaporate ng tubig mula sa langit, kahit gaano ito kadumi, nagiging malinis po ito. And alam niyo po na mayroong mga lugar, mayroong mga bansa o lugar dito sa ating mundo na hindi umuulan. At o kaya naman, hindi umuulan, bihira namang umuulan. Sa Qatar po, hindi po bumubuhos ang ulan doon ng madalas. As in, bihirang-bihira pong umuulan doon ng tubig. At ang nangyayari po doon, ang bumubuhos po doon ay hindi tubig, kung hindi, yung tinatawag natin na sandstorm. Familiar po ba tayo sa sandstorm? Sandstorm po ang karaniwan na nangyayari or bumubuhos lalo na po sa Middle East na lugar or part ng Middle East. Kasi nga po, di ba po sa Middle East is desierto, dry yung land nila. And sa Middle East po, kapag umuulan, hindi po katulad dito sa atin, minsan kinakatakutan na natin ang pag-ulan dahil pag umulan, ano ang kasunod? Diba? Baha. Pero sa Middle East po, ini-enjoy nila yung ulan dahil nga po, bihirang umulan doon. Kaya nga, diba, gumagastos sila, yung isang bansa na alam ko, gumagastos sila ng napakalaking halaga para lang implantahan yung mga ulap para lang umulan. So, di ba dito sa atin, samantalang dito sa atin, di ba, yung ulan, merong season. Kahit na minsan hindi tag-ulan, umuulan.
Okay? So, given all the scenarios and examples, makikita natin ang mga ilog, ang mountains, and the valleys ay hindi nabubuhay sa sarili lamang nito. Umaasa ito mula sa langit. Umaasa ito mula sa Diyos. Okay? In Deuteronomy 11:11, let us all stand po and let us pray po. Okay, Father God, maraming salamat po, Lord, for giving me this opportunity, Lord, na maging messenger mo sa gabi ito. Lord, buksan mo po ang aming puso at isip at nawa po ang lahat po ng sasabihin ko po ay maunawaan, Lord, ng bawat isa po na narito kung ano po, Lord, ang gusto mong iparating sa mga anak mo, Lord, ang siya lamang po, Lord, na maganap at siya lamang po ang mangyari, Lord Jesus. This is all our prayer. In Jesus' mighty name, Amen. Pwede na po tayo mo po. Okay, in Deuteronomy 11:11, sinasabi po dito na, but the land you are crossing the Jordan to take possession of is a land of mountain and valleys that drinks rain from heaven. Sa Tagalog, ngunit ang lupain na aangkinin ninyo ay may mga bundok at lambak na laging nauulanan. So, ayan po, maikling background po about dito po sa context. Diba po, sabi po, hapon dun sa message ni Sister Hannah, yung mga Israelites ay 40 years silang nagpalibot-libot, diba, sa wilderness. And saan ba sila nanggaling na bansa? Diba galing sila sa Egypt, na kung saan yung farming doon ay nakadepende sa human irrigation and dun sa Nile River, or sa Tagalog yung sa Araling Panlipunan, sa Tagalog yun yung tinatawag natin na Nile, sa English ay Nile River. And pinaalala po sa kanila ni Moses na yung iiwanan po nilang lugar o bansa ay malaki ang kaibahan doon sa pupuntahan nila, which is yung promised land. So mamaya malalaman natin kung ano nga ba yung pinagkaiba nila at bakit sila nagkaiba. And Egypt taught Israelites to depend on, una, human efforts and strength. Di ba nga po, doon sa Egypt, umaasa sila sa sarili nilang kakayahan at sa sarili nilang lakas. And pangalawa, umaasa sila sa water source na nanggagaling doon sa river. And pangatlo, yung richness ng Egypt's government. Pero, dinala sila ng Lord sa lugar na kung saan tanging sa Diyos lamang sila aasa at tanging sa Diyos lamang sila magtitiwala. Okay, what should we depend on? Or ano nga ba ang dapat nating asahan? Number one, we should depend on God's presence in our life. Okay, dito po, kung makikita po ninyo, meron pong nakasulat dyan na mountains. So yung mountains po, in Bible, ay nagre-represent po siya sa victories, sa joyful season, sa success. In short, ito nagre-represent ito doon sa mga magagandang nangyayari, sa mga magandang bagay na nangyayari sa buhay natin. And bago binanggit ng Diyos yung land, nauna niyang i-describe yung mountains and valleys. Dahil gusto ng Diyos na matutunan natin na mapabundok o lambak man ng buhay natin ay kasama natin ang Diyos. When we are in the mountain, ay kapag daw nasa mountain tayo na season o yung joyful season, di ba? Ito yung time na pinagpapala tayo ng Lord, binibless tayo, ito yung mga pagkakataon na yung mga prayers natin, sinasagot ng Lord, and kapag yung mga buhay natin maayos, diba, it is easy to praise God kapag ang ganda at
umaayon sa atin yung buhay. Pero, tandaan natin na kahit nasa rurok tayo ng tagumpay na yun, hindi tayo mag-isang umakyat lamang doon. Hindi natin narating yon na mag-isa lamang tayo. Kasama natin ang Diyos. Sinamahan tayo ng Diyos para makarating tayo doon sa tuktok ng tagumpay natin ngayon. Di ba? Katulad ng mga Israelites, nakaranas din naman sila ng season of mountain nila. Okay? Ano yung mga halimbawa nun? Nung tinatawag na season of mountains nila. Kaya halimbawa, di ba, when the Red Sea opened, and pangalawa, nung binigyan sila ng victory ng Lord over their enemies. At maihahalin tulad natin ito sa pang-araw-araw nating buhay. Di ba, minsan, lalo na yung mga nanay, minsan nararamdaman natin na nakakapagod, pagod na tayo kakaintindi sa mga anak, kakaalaga, yung mga nag-aaral, pagod na tayong gumawa ng paperworks, yung mga nagtatrabaho. Nakakaramdam tayo ng pagod ng ganoong klase ng pagod, pero, di ba, nakakaraos tayo. May lakas pa rin tayo para bumangon, para gumising, para sa panibagong araw. Saan nanggagaling ang lakas na yun? Hindi yun nanggagaling sa atin. Galing yun sa Lord dahil kasama natin ang Lord sa pang-araw-araw nating buhay. Galing yun sa presensya ng Diyos dahil kasama natin siya sa araw-araw. Okay, nung natupad yung isa sa mga pangarap ko na makapasa sa board exam, syempre, napakasaya nun. Mukha lang hindi halata sa akin dahil hindi talaga ako makapaniwala. Parang 1 month na ang nakalipas bago ko naramdaman na, oo nga, nakapasa na nga ako. Nun pa lang siya nag-sink in sa akin dahil nga, syempre, di ba, alam naman po ng lahat dito na wala naman akong effort na ginawa doon. Napakaliit, meron man, pero napakaliit ng ginawa kong effort doon. May sakit pa ako nung time na yon. Talagang gusto ko nang isuko yon. Pero di ba, ang hiniling ko lang sa Lord noon, 75. Pero grabe ang Lord, di ba? Ibinigay niya yung higit pa doon sa hinihiling ko. At hindi ko yun magagawa nang ako lang. Dahil wala po akong kakayahan noon para maglakad-lakad siyaan. Hindi ko po talaga kaya mag-review nung time na yun dahil napakarami ko pong ginagawa. Hindi ko po yun nakuha at hindi ko po yun naipasa ng ako lang. Kung wala po ang presensya ng Diyos doon, hindi ko po yun maipapasa. At hanggang ngayon, wala pa akong, hindi ko pa natupad yung pangarap ko na 3 letters after my name. So, palakpakan po natin ng Lord. Okay, hindi lang tayo umaakyat sa bundok ng tagumpay. Inaakyat natin yon kasama ang Diyos. But life is not always on the mountain. After the heights of victory, God allows us to walk through the valley at dito na pumapasok yung pangalawang point natin, which is yung God's protection in difficult situation. Dito naman, sa point number 2, mapapansin po ninyo ay valleys naman yung ginamit. Kung kanina mountains, season of joy, victory, kasiyahan, kagalakan, katagumpayan. Dito naman valleys, kabaliktaran naman po ito ng mountains. Yung valleys nagre-represent po ito sa struggle, sa mga problema na pinagdadaanan natin sa buhay, yung mga paghihirap natin, and ito yung mga panahon na mahina tayo at mayroon tayong mga mabibigat na problema at pinagdadaanan sa buhay. Pero, tatandaan po natin na in times of difficulties, mas malinaw at mas makikita natin kung paano pinoproteksyonan tayo ng Diyos. God's protection doesn't mean
wala tayong problema pagdadaanan, na smooth lang ang buhay. Ibig sabihin, kahit may problema tayo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. At gustong ipaalala sa atin ng Diyos na ang kanyang pangako ay may kasamang highs and lows. Pero ganun pa man, lahat ng iyon ay bahagi ng kanyang mga plano. Kung mayroong katagumpayan, mayroon din namang kabiguan. Diba, sa buhay Kristiyano, hindi palaging nasa season of mountains tayo. Kung saan palaging masaya, nasasagot ang mga panalangin natin, palaging maayos ang buhay natin. Katulad ng mga Israelites, hindi naman din naging madali yung journey nila. Di ba nga, nakaranas din sila ng season of valley. O nakaranas din sila ng mga lambak, season of valley, ay hindi lamang doon sa lupain, kundi sa mga buhay din nila. Okay, ano-ano yung mga halimbawa doon? Di ba yung una, noong nagpalibot-libot sila sa wilderness. Pangalawa, noong nagutom sila at nauhaw sila. And then yung pangatlong halimbawa ay noong natakot sila na pumasok sa Promised Land. So iyon lamang po yung ilan sa mga halimbawa ng season of valley o mga pinagdaanan ng mga Israelites noong time po na yun. So in every season of their lives, hindi naman po sila iniwanan ng Diyos. Pinoprotektahan din naman po sila ng Diyos kahit marareklamo sila. Yun, ganun sila kamahal ng Lord. And so whatever season we are in today, nasa season man tayo ng celebrating, nasa season man tayo ng nagsa-celebrate tayo on the mountain, magpasalamat tayo sa Diyos. And nasa season, if we are suffering in the valley, mas magtiwala tayo sa Diyos. Because the same God who gives victory on the mountain is the same God who will give us strength in the valley. So, ayun po. And whether we are in mountains or in valley, isa lamang po ang kailangan natin. Isa lamang po ang kailangan natin para po makasurvive tayo. At ito po yung pangatlong point. God's provision in every season that brings rain from heaven. Okay, di ba po sa Egypt, nakadepende po sila doon sa ilog at sa sarili nilang lakas. Pero in Promised Land, they just have to look up and trust God for the rain. Yung blessing po ay direktang manggagaling sa Diyos. Kung sa Egypt, kailangan po nilang pagpaguran para makuha nila lahat ng pangangailangan nila, dito po sa Promised Land ay iba. Ang Diyos po ang magsusupply at ang Diyos ang nagsusupply ng lahat ng kailangan nila at ng lahat ng pangangailangan natin. Okay, di ba po napakaganda pong nun? God is the only source of blessing. Ang Lord ang palaging magpo-provide ng lahat ng pangangailangan nila. Alam niyo po, dati, yung God will provide, hate na hate ko po yung naririnig. Alam po yan ng mga kasel group ko. Hate na hate kong naririnig po yung God will provide, lalo na pag naririnig ko siya doon sa taong alam ko na hinihintay na lang na lumaglag yung bayabas mula sa puno. Kasi po, ang katwiran ko po noon ay kailangan mong magsumikap, kailangan mong pagpaguran, kailangan mong pagtrabahuhan para magkaroon ka ng kung ano yung kailangan mo. Kasi nga po, siguro na-adapt ko po yung kultura sa pamilya namin sa Mindoro kasi nga po, kahit po doon babae, lumaki po ako sa pamilya na simula sa lolo, tita, hanggang sa mga pinsan ko ay talaga pong mga negosyante, hindi pa tumitilaok ang manok, nasa kanya-kanya ng mga negosyo, naghahanap buhay na. So siguro, na-adapt ko po yun, kaya hanggang sa naging Christian ako, nadala-dala ko po yun. At hindi po pala sa lahat ng pagkakataon ay tama yun. Dahil nga po, ang Lord ang
mag-provide ng mga pangangailangan natin kapag dumepende tayo sa Kanya. And ang palagi ko pong nasa isip noon, natatandaan ko nung bago-bago pa lang kami na nag-start po dito, wala pong holiday sa akin. Pag Sunday, basta naka-attend kami ng church, uuwi na kami, maghahanap buhay na kami kasi ang katwiran ko noon, pag huminto kami, wala kaming kakainin kinabukasan. Di ba po? Kayod ng kayod, pero hindi po pala yun tama sa lahat ng pagkakataon. Pero sa katagalan po, unti-unti, nung nag-grow po tayo sa pananampalataya, at mas naunawaan ko na hindi pala ganon. Hindi natin kailangan na mag-rely sa sarili nating kakayahan at sa sarili nating lakas tayo dumepende. Hindi po pala iyon ang tama. Dahil lahat ng mayroon tayo ay galing sa Diyos. Kung halimbawa trabaho tayo ng trabaho, kung wala namang provision ang Lord, napapagod lang tayo. Kung hindi naman yun kalooban ng Lord, baliwala lang lahat ng pinagpaguran natin. Kapag natutunan po natin na maghintay at magtiwala at depende sa Lord, magbubukas po ang langit at ang Lord po ang magbibigay po ng pagpapala sa atin in His time. At yung testimony ko po, alam niyo po, hindi ko po alam kung bakit yung mga tao, yung ibang mga tao, ay lagi nilang sinasabi na mayaman daw ako. Kahit minsan ang pera, ang laman na lang ng bulsa ko ay 20, o di kaya ay 50. Hindi sila naniniwala na hindi daw ako mayaman. Kahit na minsan wala na talaga akong pera. Hinaniniwalaan nila na may pera ako at mayaman ako. Alam niyo po, hindi naman po kami mayaman. Pinagpapala lamang po kami ng Lord sa ibang aspeto ng aming buhay. Nakakatuwa po dahil gusto ko pong i-share ito. Yung first 2 years po namin bilang mag-asawa, hindi po talaga naging madali. Wala akong matandaan na nasa season of mountains po kami. Puro paghihirap, puro struggle, puro ang dami namin problema, ang daming pagsubok. Sinusubok po talaga kami ng panahon at ng pagkakataon. Siguro dahil wala pa rin po kami sa Lord nung time na yun. Alam niyo po, kanina, nung na-realize ko na grabe pala ang ginawa ng Lord sa buhay namin. At hanggang ngayon, kinikilabutan ako. Sabi ng asawa ko noon, pag nakapasa ka sa board exam, naging DepEd teacher ka, at pwede ka nang mag-loan. Maglo-loan ka para sa housing loan o di kaya naman. Yung pera, gagamitin namin pang pagawa or pampatayan ng sarili naming bahay. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos kasi siguro kaya hindi ako nakapasa sa board exam ng mga panahon na yun. Kasi pipilitin na naman namin yung plano namin, kung ano yung nanggaling sa amin. Yun na naman yung ipipilit namin. And nakakatuwa po dahil hindi na kami dinala ng Lord doon sa pagkakataon at panahon na yun. Dahil ibinigay po ng Lord yung bahay at lupa na wala naman po kaming effort na ginawa para sa amin mapunta yon. And last year, sunod-sunod po na ibinuhos ng Lord yung pagpapala niya sa amin. Yung 3 or 4 sa declaration ko na major ay sunod-sunod pong ibinigay ng Lord. Ngayon po, hindi na po kami namumroblema ng renta sa bahay, buwan-buwan. At pangalawa, hindi na po namin kailangan mag-loan para
makabili ng bahay at ng lupa. Tapos, nakapasa ako sa board exam. Tapos, yung bahay na meron kami ngayon ay mayroon din space para sa negosyo. Kaya sabi ko, grabe ang Lord. Ibinigay ngayon, last year, lahat. Isang bagsak. Noon ko lang na-realize na tama pala yung sinasabi ng lagi ng pastor sa akin. Kasi noon talagang gusto kong lakad ng lakad, trabaho ng trabaho. Alam nila yan. Minsan, katarika ng araw, naghahanap buhay ako. Pero, pag sinurrender pala natin sa Lord at inasa natin sa Lord yung buhay natin at dumepende tayo sa Lord, ibibigay ng Lord yon sa tamang panahon. Palakpakan po natin ang Lord sa napakabuti niya. Kaya po, ngayon lagi sinasabi ni Beth, kay Pastor, hindi na ako inaaway ni Iliona. Pastor, mabait na po si Iliona kasi hindi na po ako stress. Salamat sa Diyos. Yun po. And kung nasaan man tayong season ng buhay, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Nasa season of mountain tayo, nasa season of valley tayo, isa lamang po ang katotohanan. Ang tunay nating possession ay hindi ang ulan, hindi ang blessing, hindi ang provision. Ang pinakadakila nating pag-aari ay hindi ang ibinibigay ng Diyos, kung hindi ang Diyos mismo. Our greatest possession is not what God gives, but God Himself. Salamat po. Okay, palakpakan naman po natin. Amen. So maganda yung sinabi niya na the greatest possession is not what God gives, but God Himself. So ang title kasi ng topic natin for today is Awaiting Wonderful Possession. Okay? So kahapon, Seeing a Better Place. Today, Awaiting Wonderful Possession. So, hindi nyo ba naisip minsan, hindi nyo ba naisip to minsan na paano kung nawala ng ulan sa Pilipinas? Ano kaya ang mangyayari? Wala ng ulan. Siyempre, una, wala ng baha. Yes! Hindi na kayo maglalakad sa baha. Pero alam nyo ba, hindi lang kayo. Alam nyo kung bakit wala makakalakad na kayo sa lupa? Kasi for sure, matutuyot na ang mga lupa, ang mga halaman, mauuhaw na ang mga animals, ano pa, magkakaroon ng tagtuyot. Minsan tawag nila doon, La Nina, yung hindi umuulan, mas matagal yung tag-init. Ano bang pwedeng mangyari? Magkakaroon tayo ng problema sa kuryente, kasi ang kuryente ng Pilipinas ay usually nasa mga dam yan eh. Diba? So, di ba pag tag-init, madalas ang run out kasi walang ulan. So, ganun ka-importante ang ulan sa isang bansa. May mga bansa na hindi talaga nalalagyan ng ulan. At ang isang mahiwaga sa ulan, ang ulan ay nanggagaling lang talaga sa langit. Tama? Kasi sa Qatar, di ba, sa Dubai, may umulan doon, tapos tuwang-tuwa sila, naliligo sila sa ulan. Tayo, di ba, hindi tayo naliligo sa ulan. Di ba, kasi kasawa na tayo doon. Kaya alam mo, magiging mga Pilipinas, napakayaman. Kasi may mga bansa talaga na wala talaga silang gano'n. So pag may ulan, andyan hindi ibig sabihin ang lupa ay hindi tuyo, so may magmumuha mga halaman, sagana ang lupa. So dito sa verse na to, kung mapapansin natin dito, galing sila sa Egypt. Sa Egypt, umaasa sila sa ilog. Okay? Sa Egypt kasi disyerto yan puro disyerto yan pag linya niyo po sa mapa. Hindi yan katulad ng Pilipinas, may mga bundok, may mga ilog, disyerto po yan. Pero meron silang Nile River. Yung Nile River na yun, yung sila umaasa sa mga irigasyon. Yung sasabi ni Sister Riona kanina, may namano-mano nila yun. Sariling gawa, sariling effort, sariling lakas, diba? So ngayon,
After nila sa Egypt, dinala sila ng Lord sa wilderness. Sa wilderness, wala ding tubig doon. At hindi lang yon, wala rin silang pagkain doon. Saan lang nanggagaling ang pagkain nila? Sa langit. Diba? Binabagsak ng Panginoon. So pag binasa niyo po sa Bible, namamangha kasi nanggagaling yung mga pagkain nila. Yung tubig nila nanggaling sa bato, yung pagkain nila nanggaling sa langit. Eh pag inisip mo, bakit ganun ang Panginoon? Bakit niya nilagay itong mga to? Pwede naman diretso na lang. Diba? Sa promise land. Diba? Doon sa promise land naman, sabi doon, walang ilog. Kasi yung Jordan River, ano lang yun parang boundary. Walang ilog. Kung hindi, yung patubig nila ay nanggagaling lang mula sa langit. Imagine mo yun, no? Mula sa langit. So nauulanan yung mga burol, yung mga mountains, yung mga lambak, nanggagaling yan sa umuulan sa part na yun. So yun ang ibinigay ng Lord sa kanila. And pag inisip mo, bakit kaya ganun? Di pwede pang ibigay na lang ng Lord ng isang bagsakan. Ganyan. So tingin nyo bakit? Diba? Ang nakita ko dito is number 1, tinuturuan sila ng Panginoon na huwag umasa sa sarili nilang galing. Tama? Huwag umasa sa sarili nilang galing, kundi umasa lang sila sa ano ang ipoprovide ng Lord. So sa disyerto, ang Lord na nag-provide. Sa promise land, ang Lord pa rin ang magpo-provide. Hindi nyo ba napansin sa buhay natin, di ba? Sa buhay natin, di ba? Hindi agad binibigay ng Lord lahat. Tama? Lahat hinihingi mo. Di ba pwede naman gawin ng Lord, mayaman tayong lahat, di ba? Tingin nyo, kung mayaman tayong lahat, hihingi pa tayo sa Lord? Hindi na. Nasa atin ang lahat eh. Pero sinasako talaga ng Lord minsan na minsan sapat lang, sakto lang. Minsan talaga, magugulat ka, ngayon wala ka talagang benta, wala ka talagang kita ngayon. Then you ask the Lord. Hindi ko rin alam bakit. Pero sa verse na to, sabi doon merong mountains which represent hindi lang victories, kundi presence of God. Sa Bible po, pag sabing mountains, represent po niyan presence of God. Sa lilipatan nilang lugar, nandun ang presensya ng Lord. Okay? At hindi lang presensya, nandun ang proteksyon ng Panginoon. At higit sa lahat, nandun yung pagpapala ng Lord. So kung nasan si Lord, nandun ang pagpapala. Do you believe that? So minsan di mo kailangan talagang, minsan di ba nag-iisip tayo, sa punta na kaya ang Canada o kaya ibang bansa kasi doon mas maraming pera doon, tama? E paano kung hindi ka pagpalain ng Lord doon? So minsan hindi talaga, kahit pumunta ka sa pinaka-the best na lugar, pag hindi ka pagpapalain ng Lord doon, hindi ka pagpapalain. Kahit nga nandito ka lang sa kalumpit kung gusto kang pagpalain ng Lord, pagpapalain ka ng Lord. Minsan lang hindi tayo makaantay. Gusto natin i-secure ang lahat ng bagay. So paano tayo nagsisecure? Gusto natin makapag-ipon ng malaki. Hindi naman masama yun. Dapat din naman may content tayo ng katabi. Pero pag yung nagiging security na natin yung ipon natin, nagiging security na natin yung lakas natin, kala mo di ka tatanda, yung galing natin, o yung kahit yung mga negosyo natin, na binigay lang sa atin ng Panginoon, napapansin nyo, di ba, inaalis ng Lord, bigla nagkakaroon ng problema. Kanya kung bakit? Kasi yung tinuturuan tayo ng Lord, magdepende sa Kanya. Maging dependent sa Lord, hindi sa sarili nating lakas, hindi sa mga bagay-bagay sa paligid natin, kung hindi sa Kanya. Kasi sa Kanya naman talaga nanggagaling ang lahat ng bagay. So alam niyo, i-share ko sa inyo, nakakahiya itong testimony ko na to, pero i-share ko talaga sa inyo. So alam niyo, last year, nakapag-Hong Kong ako ng twice. Last year. 2 beses. Yung una, nabayaran ko yung mga lahat ng pangangailangan, nabayaran ko. Okay? Yung pangalawa, wala akong pera. Wala talaga, as in po talaga, wala, as in umasa lang talaga ako sa Lord. Ngayon, one time napunta ako dun sa isang, kasi sabi ko, gusto ko sana magkasupa sa office, ganyan-ganyan. Eh may nakita akong supa, sabi ko, pwede ako sa office, ganyan-ganyan. Kaso ang problema, wala akong pera ng mga panahon na yun. Sabi ko talaga, sabi ko sa Lord, kasi naman Lord kung may trabaho lang ako, saan nabili ko na yung agad? Sabi ko, gano'n. Talagang saan nabili ko na yung agad? 10,000 lang naman yun Sabi ko, gano'n. Nagreklamo ako ng gano'n. So, in short, sabi ko, ginawa ko ng utang ako. Sabi ko sa isang cellphone ko, pautang ako ng 10,000.
may pera ako, pero hindi ko pwedeng bawasan yung pera ko. Sabi ko kasi, sa maintenance lang ba ako mababawasan na siya? Kasi saktong-sakto lang talaga. Sabi ko, pautang ako. Sabi ko sa kanya gano'n. Sabi niya, magkano ko bang kailangan mo, Dad? Sabi ko ganyan. Kailangan ko ng 10K, pero babayaran ko. Pero pwede bang installment? Kasi gusto ko talagang bilhin yung sopa. Tapos ang nangyari, alam mo, sabi niya, sige po, ano po bang Gcash niyo? Ganyan-ganyan. Sabi, hindi po ako nagpapautang eh. Sabi kong ganyan. Pero akin na po yung Gcash niya. Sabi ko, hindi nga, utang nga ito. Sabi kong gano'n sa kanya. Babayaran ko, hindi po bibigyan ko na lang po kayo ng amount. Wag na, kung bibigyan mo lang ako ng amount, wag na lang kasi kailangan ko nga 10,000. Sabi ko sa kanya gano'n. Tapos alam mo ginawa niya, isinend niya sa akin yung 10,000. And sabi niya, di ba gusto niyo po yung sopa? Hindi, sa inyo na lang po yun. Sa inyo na po yan, Dad. Hindi niya babayaran, ini-insist ko na bayaran ko siya. Hanggang sa akin yun, nainis na siya sa akin. Sabi niya, sabi mo, Dad, pag binibigyan ka, dapat tanggapin mo. Ganun. Bakit ngayon tinatanggihan mo siya? Alam mo, di ko sabi sa kanya, kaninang umaga lang nagre-reklamo ako sa Lord. Sinasabi ko na, kung may trabaho lang ako, na malaki ang sweldo ko, nabili ko na yun. Kasi naman, Lord, parang gano'n eh. Pero alam niyo, bilang sabi sa akin ng Panginoon, di ba hinihingi mo lang ang lahat ng bagay? Pag may kailangan ka naman sa akin, di ba pinagpipray mo lang yun at dumadating ng pusa? Bakit nagre-reklamo ka ng ganyan? Talaga alam niyo, iyak ako ng iyak doon kasi nga, every time na may hinihingi ako sa Panginoon, hindi ko naman talaga pinagtatrabaho. Hindi ko matanggap kasi minsan yun eh. Na minsan kailangan, alam mo yun, di ba tayo mga Pinoy, masipag tayong lahat. Gusto natin pinagpapaguran natin ang lahat ng bagay. Na minsan hindi natin matanggap sa sarili natin na ang Diyos binibigay, may mga pagpapala tayo, hindi mo talaga pinagpapaguran. Ibinibigay lang sa'yo. Bumabagsak lang mula sa langit. Ang tawag doon, ulan ng pagpapala. Amen. So may mga bagay na kailangan mo magtrabahuhan. Pero may mga bagay din na talagang ibinibigay lang sa'yo talaga ng Panginoon. Minsan, talagang sinasadya ng Lord na gano'n kasi ngayon mayabang tayo. Pag masyado tayong, nagkaroon tayo ng success sa buhay natin. Umokay tayo sa school, dumami ang benta ng mga benta natin, pumunta ng negosyo, nagkaroon ng magandang career. Akala natin, it's all about us. Akala natin, galing sa sarili nating galing. Yung galing din natin, galing din naman sa Diyos. Okay? Di pastor, huwag na kami magtrabaho. Hindi ko sinasabing huwag kayong magtrabaho. Ang sinasabi ko lang sa inyo is, lahat ng bagay na meron tayo ay galing sa Diyos. So, dumipende tayo sa Panginoon. Amen? So, kung hindi pa nangyayari ngayon, you pray and you wait. Kasi sabi siya, awaiting wonderful possession. Ang pinakamahalaga is kasama natin ang Panginoon kasi ang Diyos talaga po ang magpo-provide para sa atin. Alam niyo si Leon, nakilala ko yan. Hate na hate niya na ang God will provide. Practice. Ayaw niya yun. Kasi nga, tamad daw yung mga taong umaasa na lang sa Diyos. Pero hindi, sabi ko sa kanya, talagang minsan ang Lord ganun eh. Ang gusto niya, nanggagaling sa kanya, ina-acknowledge natin na galing sa kanya ang mga pagpapala. Alam niyo po last year, yung pangalawang Hong ko po, sa totoo lang po talaga, wala po akong ginastos doon ni Cinco. Pwede niyo palakpakan ng Lord. Nakarating ako doon sa Hong Kong last year, wala po akong ginastos ni Cinco. Nakapunta po ako sa ibang lugar na may ginamit ang Panginoon. Umuwi ko kami dito na ang dami. Diba nabigyan pa namin kayo ng mga chocolates? Kasi reklamo nga ako ng reklamo. Diba? Nung dating, alam mo yun, minsan napapahiya ako sa Lord, pero syempre pride yun eh, di ba? Pag ginagamot ng Lord yung pride natin eh, kasi pwede tayong yumabang. So, hindi ko po sinasabing huwag kayo mag-ipon, huwag kayo mag-work. Hindi po. Sinasabi ko po sa inyo is, kailangan sa puso natin, alam natin na ang lahat ng bagay ay galing lang sa Lord. Amen? Kahit po yung lakas, kahit may oras eh. Yung oras natin, yung panahon na binigay sa atin ng Lord, galing lang yan sa Lord. So wala tayong karapatang magyabang at ang dependency dapat natin ay hindi nanggagaling sa ating pera, sa ating lakas, kung hindi sa ating Panginoon lamang. Kaya huwag yun ang isipin kung ngayon, di ba, sabi nila, ako po may gagawin ako, na baka hindi pag umati kami ng shielding nights, baka wala na kaming kitain sa negosyo. Di ba may mga ganon? Challenge ko po kayo, unahin niyo ang Lord.
Di ba? Subukan yung unahin ng Lord. Tingnan nyo, makikita nyo kung paano naman magbubukas ang pinto, ang bintana ng langit para pagpalain po tayo. So, yun po, ilagay po natin sa puso at isipan natin yan. Para hindi po tayo nawawaglit sa Lord. Tsaka napansin ko din na ang Lord, ayaw niya talaga nakakalimutan natin siya. Kaya lahat ng bagay na kailangan nyo, ipag-pray nyo. At pag natanggap ninyo, i-testimony nyo naman dito. Kasi minsan tinanggap nyo na lang tapos wala na. O, para malaman din naman ng ibang tao. At the same time, mapapurihan ng Lord. Yun na lang ang goal natin, mapapurihan ng Lord sa ganung paraan. So, maraming salamat sa Panginoon for all the provision na natanggap po natin last year. Pati ngayon, palakpakan natin ng Lord. So, natutuwa ako kasi last year, may mga konting struggle yung iba. Nakita ko may mga konting struggle yung ibang nagkatrabaho, nagka-negosyo dito. But always remember this, kasama dun yung valleys. May mountains, may valleys, kasama talaga yun. Pero huwag kayong mag-alala kasi kasama naman natin ang Panginoon doon. Amen? So last year, natutuwa ako kasi may mga talagang in-upgrade ng Lord sa area ng finances. May nakapasa ng board exam. Hindi pa nag-review yan, ha? O, di ba? Ikaw nag-review, yabang niya. Siyempre, nagpagod ako. Sabi niya, siguro, gaganunin niya, di ba? Hindi nag-review. Hindi niya maiyabang, no? Sabi ko talaga sa kanya, pag pumasa ka, milagro na lang yan ng Lord. Kasi tinanong ko nag-review siya, sabi niya, hindi po. Nagsi-cell group lang po ako. So, yun ang sabi niya. Tsaka busy-busy kami sa mga ministry. Pero hindi nga nagkukulang ang Lord. Basta unahin mo lang ang Panginoon. Amen? Kaya minsan pagpupunta kayo dito, feeling nyo parang sayang yung oras, ay hindi po, nagkakamali po kayo dyan. Yun po pinaka-the best. O sino pong gusto dito magtrabaho habang buhay? Pinagpapaguran ng lahat ng bagay. Ako ayoko na noon. Gusto ko favored. Natutulog lang, pagising mo may blessing na. Diba, nagpipray lang lahat ng bagay. Alam niyo, pag sa akin na gano'n, siguro sinadya ng Lord yun kasi feeling ko kung mayaman ako, matapobre ako. Siguro talagang ganun lang. Kung anong kailangan ko, specific na kailangan ko. Katulad last time, ang pinagpipray ko, coffee maker po. Hindi po yung coffee maker na normal yung pang coffee shop. Yung parang, yung may, basta yung sa express, yung may ginaganon. May mga ginaganon-ganon, may milk na, may mga ganon siya. Alam niyo po, nakuha ko po yun ng nang hindi ko po hiningi. Inalok lang sa akin. Sabi ko, paano mo alam? Sabi niya, wala po Sabi ko, kasi pinag-pray ko to Pinag-pray ko talaga. Hindi ko naman pinag-pray. Sinabi ko lang sa Lord, gusto ko po ng ganon. Tapos ito, makalipas ang mga siguro isang linggo, dumating kaya naaalala ko ang Lord pag nakikita ko yung proclamation. Ay, gigig sa akin yan ng Lord. Ay, akin yan. Amen? Amen po ba? So, actually, marami pa pong bagay, no? Lahat po ng kailangan natin nasa Panginoon. Hingin po natin sa Lord. Kaya yung mga declaration ninyo, isulat nyo doon yung mga kailangan ninyo. Huwag na kayo magtampo. Kasi yung iba nyo, Lord, di mo pipibigay, magtatampo ko sa iyo. Sige, huwag mo isulat, wala ka matatanggap. Amen. Sino gusto ng gano'n? Isulat nyo, i-declare ninyo, kahit feeling nyo parang imposible. Kung ang problema natin, pamilya, nagkakaproblema kayong mag-asawa, kanina lang may narinig ako, after 25 years, nagkabalikan yung mag-asawa. After 25 years, Pero yun, sumunod siya sa Lord. Yung Christian yung babae, sunod lang siya sa Lord. Ngayon po, na-restore po yung pagsasama nila. Baka malay niyo, may mabuntis na dito. May asawa, ha? May asawa. Diba? Yung mga hindi makabuo this year. Diba? Blessing from the Lord. Maka-negosyo, makabayad ng utang. Sino maraming utang? Sino yung pangarap niya, wala na siyang utang. Hindi utang na loob. Utang lang, utang. So, ipag-pray po natin yan sa Lord. Okay? So, maantay po ba natin? Actually, nasa atin na ang ating greatest possession. So, huwag na kayong magpakatapagod, humilig na lang kayo sa Lord. Amen? So, sige po, tayo po tayong lahat. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. For He is always, He has been good ever since. Sila po dito kaya siya nandito ngayon kasi may dinudulog siya talaga sa Lord. May pinagpipray siyang matindi sa Panginoon. So, hindi ko alam kung ano yan.
Pero isa lang ang sigurado, walang makakapigil po ng pagpapala ng Lord. Amen? Hindi po mapipigilan ng tao, hindi po mapipigilan ng kahit na sino, ng sitwasyon, ang mga pagpapalang ilalaan po sa atin ng Lord. Yung nga lang kailangan natin sumunod sa kanyang pagpapala. Come on, let us pray. Father God, we thank you. First of all, Panginoon, for humbling all of us. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo kami kinahambol. Minsan, Panginoon, masakit ang inyong pagkukorek. Minsan, Panginoon, hindi namin naiintindihan. Pero Lord, nagpapasalamat po kami, in spite of everything, Panginoon, you are faithful sa inyong salita, sa inyong pagmamahal sa amin lahat. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa. Nawa, Panginoon, makita po ng bawat isa, Panginoon, ang inyong pabor. Tanggalin niyo po, Panginoon, ang mga kinakapitan namin, mga hinahawakan namin, at tanging sa iyo lamang po kami kakapit, Panginoon. We depend on you, O Lord. Hindi po kami nag-rely sa sarili namin galing, sa kakayanan namin, sa lakas namin, Panginoon, o kung sino man ang sumusuporta sa amin. Kung hindi, Panginoon, nilagay po namin ang kaming buhay sa inyong mga kamay. Na, Panginoon, wala po sa lugar ng pagpapala. Wala po, Panginoon, sa natapos ang inyong promotion, O God. Wala po, Panginoon, na hindi gagaling, Panginoon, kung gusto mong pagalingin ang isang tao, Panginoon. Lord, pinagpipray po namin ang lahat ng ito. And naniniwala kami, Panginoon, patuloy kaming naniniwala, Panginoon, sa inyong pong mga salita, sa inyong mga pangako, sapagkat kayo pong Diyos na hindi nagsisinungaling. Kayo po ang Diyos na tumutupad sa inyong mga pangako. Lord, marami po kaming prayers, marami po kaming declaration, O God. Pero Lord, hindi po ito mahalaga sapagkat kayo po ang mas mahalaga. Lord, pinagpipray ko po ang bawat isa na patuloy niyo po kaming ingatan, patuloy niyo po kaming pagpalain, Panginoon. Lahat po ng may mga negosyo, lahat po ng may mga pamilya dito, Panginoon, may trabaho, Panginoon. Patuloy niyo po silang ingatan, pagpalain, ibuhos niyo po sa kanilang pagpapala, ibuhos niyo po mula sa langit, buksan niyo po ang langit, Panginoon, para sa kanila, sapagkat, Panginoon, lahat po kami ay sa inyo lamang po umaasa. Maraming salamat po, Panginoon. We also pray, Lord God, that your presence, Lord God, overflow in this place, O God. Ito pong simbahan na ito, come on, sabay-sabay tayong manalangin na ang simbahan ito, Panginoon, ay uulanin mo ng inyong pong presensya, O God. Lord God, lahat po ng pupunta dito, Panginoon, pagtapak pa lang po ng paa nila, Panginoon, sa simbahan ito, Panginoon, mararamdaman na po nila, Panginoon, ang inyong pong presensya, ang inyong pong pagmamahal. Hindi po ito dahil sa galing namin, Panginoon, or sa aming mga ginagawa dito, Lord. But Lord, it's because of your presence. Lord, maraming salamat for the protection. Hindi niyo po kami pinababayaan. And most especially, Lord God, we thank you, Lord God, for the provision, Lord God, na palagi niyong ibinubuhos po sa amin lahat, Panginoon. Muli, Panginoon, sa iyo po ang papuri, sa iyo pong pasasalamat at tuwalhati sa aming Panginoon na si Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Marami naman. Sige, nakasan niyo pa mo, no? Ano sabi ng aming spirit kanina? The greatest provision is God Himself. Amen? Kay Jesus, wala nang hahanapin pa. Amen? Because He is our greatest provision in our life. Amen? So, pwede makawitin natin sa Lord. Kay Jesus, wala nang hahanapin pa. Sige, buhay mo at buhay ko ay paganda ng paganda. Amen, no? Rumaragasa sa atin ang pagpapala. Kaharian ng Diyos ay nasa atin na. Pwede ba kawitin po ulit natin yan? Kay Jesus, wala nang hahanapin pa. Buhay mo at buhay ko ay paganda ng paganda. Yes, Lord, ang buhay namin ay paganda ng paganda dahil kasama ka namin. Sa atin ang pagpapala. Kaharian ng Diyos ay nasa atin na. Pwede ba kamatin natin yan? Tuloy-tuloy, yes Lord. Tuloy-tuloy, yes Lord. Tuloy-tuloy ang aming pagpapala, Panginoon. Tuloy-tuloy, Come on, let's declare this to our God.
tuloy ang pagpapala. Tuloy, 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 tuloy ang pagpapala. Tuloy, 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 tuloy ang pagpapala.
Congratulations po! Tanggapin nyo na ang inyong mga pagpapala. Amen! Hallelujah. God bless po. Pumunta kayo dito! Huwag kayong dumidepende sa live. Tingnan mo, hindi natin pinag-live, pinag-record na lang tayo kung siya yung pumunta dito.